Hello! Hi guys! Ngayon, tuturuan ko yung tatay ko mag-saxophone. So, first time niyang tutugtog ng saxophone from zero. Absolute zero. Si Papa kumakanta lang yan eh. Pero ngayon, itatry natin siyang turuan mag-saxophone. Kasi marami nagtatanong sa akin, pwede ba akong matutong yung mga nag-message sa akin, pwede daw siyang matuto. 60 years old na sila, iba 50, iba 40, and then from zero, wala daw silang kahit anong experience. So, ito na yung sagot ko, no? Ilan taon ka na ba pa? 64 na. Oh, si Papa Today. ay 64. Today is my birthday. Yeah, actually birthday niya ngayon, so 64 siya. Masasagot natin yung mga question niyo, no? Kung pwede pa matuto. 64 years old from zero. So, zero knowledge. Yun, i-demonstrate ko sa first time niya actually nakahawak. Ayan, kaya ito may strap niya, hindi pa marunong mag-ano ng strap. So, yan. Ano yan pa, pahigop pang ano dyan, pahigop pang Pahingo pang ihip, ha? Alright, sige. So, step by step, titingnan natin kung by the end of this video, makakatugtog siya ng simple songs. No? I hope makatugtog siya. Kasi kumakanta naman siya. No? Kung kumbaga, yung nakakanta niya, ita-transfer lang natin sa saxophone. So, ganun kasi ang instrument. Kung ano yung nakakanta mo dapat, kasi nasa isip mo na yun eh, pag kumakanta ka. Di ba? Nasa sistema mo na. Alam mo na yung tono. Alam mo na yung tono, alam mo na yung tempo. So, alam ba, ita-transfer mo lang yun sa instrument. So, instead of your voice, gagamitin mo iihip ka. And instead of your tone na, tinotone mo dito para tumakas at bumaba, gagamitin mo yung, So parang nagwi-whistle ka, gano'n? May similarities, no? May similarities. Pero ito, blowing lang, wala kang papatunoging anything sa bibig mo. Okay. Ang tutunog dyan yung reed. And then, para ma-change yung tono, kailangan mong pindutin yung mga keys. So, tuturo ko din sa kanya. Okay, sige. Okay, let's start sa paghawak ng saxophone kasi hindi siya marunong maghawak eh. So, ito yung strap, pag ito. Kailangan itaas mo yung strap mo. Mababa kasi yan. Kailangan eksakto sa bibig mo. Kailangan eksakto sa bibig mo yung sax. Kahit hindi ka kahit hindi ka nakahawak. Yan, okay. Eksakto ka sa bibig mo? Okay, so yun ang tamang paghawak ng sax. Tapos itong kaliwang kamay mo ay dun sa thumb rest, dun sa likod, kulay ito. Yan. And then, yung kanang kamay mo, thumb, dito sa hook. Yan, ito yung hook. Yan. Okay. So, yan. So, ganyan ang position, no? Yan ang tamang position. Eksakto sa bibig, tapos yung mga thumb. Okay, before natin hipa-hipan, papraktisin ko muna si Papa ng pag-blow, no? Yung positioning sa bibig. Okay, so dito muna tayo sa pag-blow pa, ha? So, sinet up ko na yung mouthpiece at saka yung reed. Yan. Ang gamit ako ay Ligier na reed. 2.25. Ito yata, parehong 2.25. Pero ang gamit ko is metal mouthpiece. Ito yung generic na meron akong for sale nito, ha. Diyan sa message na lang ako. Ito naman ay gamit niya yung pang classical na mouthpiece. Okay? I think Selmer yata to. Selmer concept. So, tuturuan ko siya ng positioning ng lips. Ganda pa. Di ba itong ngipin mo? Tapos ito lower lip mo. Parang magsaserve to as cushion. Sa pen. So, ganda. Ganyan. Ayan. Okay. Tapos yung upper teeth mo, ipatong mo sa ibabaw. Tingin. Yan. Okay. So, ganun na position, ha? Ayan. Ang galing yung tatay ko eh. Teka lang. Masyadong mababa lang yung tono. Baba ang tono. So, usually dito natin ina-adjust, no, sa chord. Pag binaon mo, tumataas yung tono. Ganun. So, kailangan ito. Pag mababa. Kailan magkapareho tayo ng tono? Uy, sarap niya. Yan. Yan. So, ibig sabihin, tama yung pressure. Tama yung hangin mo pag type mo.
Okay, no, nakuha niyo ba? 60 years old na yan, ha? What more pag bata yan? Bata pa, mas malakas ang ano nun. So, ang importante lang is, yung dila mo dapat naka-a. Yung position. Hindi sabi mo, Ayan, nakababa lang. Tapos yung throat mo, ho. Sabi mo, ho. Yeah, para maganda yung pasok ng hangin. No? Kailangan lang bukas ang ano mo. Bukas ang throat, saka yung dila mo nakababa. And then sa breathing, ito medyo crucial to kasi kailangan natin na pinupush or piniflex yung abdomen, yung diaphragm, no? Pag umiihip ka, kailangan medyo naka-support yan o matigas. Pag umuubo ka, tayo mga umuubo. May di ba yung muscle ka dito na napupush? So, yun yung muscle na dapat pupush mo para lumabas yung hangin. Kaya pag hinipo mo yung tiyan ko, pag umiihip ako, matigas. Mahaba talaga, ano? Yeah, sabat. Mga at least 20 seconds dapat yun. Okay. Sa pag, 20 seconds, okay. Yeah. So, yun ang first step natin, no, sa pag sa saxophone. Yung kailangan din ma-develop yung embouchure kasi ito yung matagal ma-develop no, yung embouchure. Okay. Embouchure means ito yung ngipin, lips, cheeks, throat, lahat yan nasa embouchure. Oh, I see. The way to blow. Yun. And bago ko malimutan, meron pala kaming workshop and concert sa November 4 at Gloria Maris Restaurant. And yung namang concert is sa Music Museum. So sa workshop pala, meron tayong free food, no, free lunch, and also certificate. So makikita-kita tayo doon, meron tayong mga darating na mga... And also please bring instrument, no, kasi workshop to. So magkakaroon talaga tayo ng mga group activities and I'm sure marami kayong matututunan sa araw na yon. Ayan, so naturuan ko na si Papang mag-blow sa embouchure, sa positioning ng lips. So medyo mabilis matuto eh. So dito na kami ngayon sa pinakabit ko na yung saxophone. Dito na kami sa fingering. Okay? So pag ganito. Ang mahalaga sa sax, kailangan mo wag mo tong masasanggi, no? Kasi pag napindot mo kasi yan, lalabas ibang nota yan. So kinakailangan yan, naka-bridge ka. doon. Yes, naka-curve, no? Yan. So, dito ka lang sa black. So, first position natin ay B. Yan. So, B, ito. Ang open, pag open niya, C sharp yan. C sharp, open finger. Pag pinindot mo yan, ang isa, first position, is D, ito. No? Sa sax niya kasi, meron siyang front, kulay puti yung front F niya, ito. So, kulay puti. Ito. So, pa yung pangalawa, yan. Okay. Ito sa atin. Yan. Sige nga pa. Blow ka muna, open lang, open. C sharp. Wala mo na pindot. Yan, pareho tayo. Okay, yeah. So, second, yan yung C sharp, and then B. Pindutin mo yung B. Okay, good. Ngayon, pag pumipindot ka ng sax, pindutin mo muna. No? Pindutin mo muna sa kamuhipan. Okay, good. Ngayon, akala nyo, di ba napansin nyo, tumataas yung tono? Tumataas yung tono ng sax. Yun ay dahil sa mali ang ihip mo. Masyadong mabilis. No, pag mali ang ihip mo, pwedeng siyang umangat, tumaas. Tumataas ang ano. Tumataas, no. Kaya dapat sa alam volume ng hangin. sa volume ng hangin dapat alam mo. Yan, check mo yung ano ba. Yan, B. Okay. So, pareho kami ng tono, meaning tama yung ihip niya, tama yung pressure niya. Tama din yung hangin niya. Yung hangin niya medyo
nagwi-wiggle pa, normal yan sa starter, no? Hindi sustain. Hindi sustain. So kailangan talaga mag-practice tayo ng long tone, no? Para ma-sustain mo yung hangin. Sige nga pa, pabihin mo. Okay, good. Good, good. And then, A. Pinutin mo yung pangalawa, A. D. Pati nga. D, B. And then, pag B, yan. Yan, pinutin mo lang ito. Okay, yan. Isa pa, may napipindot ka sa baba. Kaya tumutunog na iba. Yan, dito. Kita nyo ba? Ito ang B. Apa isa lang tunog? Oo, isa-isa lang. Okay. Ayan, B, A, B, A. B. Dalawa na siya. Pag A, dalawa na. Okay. Yan, so, try mo nga, B, A. Okay, so yun ang B, A, B, A. No? Okay. Ngayon, naturok sa'yo, B, A, and then G tatlo. Okay. Okay, try natin. G, A, B naman. Okay, sa G, tatlong daliri, tatlo sabay-sabay. Okay. Tinan mo yung daliri ko. G, A, B. Ito ang C. Napag-decide namin na tutugtugin namin is yung pinakamadaling Elvis Presley song, Love Me Tender. So, ito pa. G, C, B, C. Okay, so nalilito si Papa sa fingering. So, ang ginagawa ko dyan is titingnan niyo yung keys habang kinakanta niya yung note. Sige pa. G, C, B, C. Okay, so nag-i-struggle si Papa sa G, G, C, B, C, yung palit ng C at saka ng B. No? Normal talaga yan kasi nakakalito yung aangat mo isa and bababa mo yung isa. G, C, B, C. Okay, time check. Ilang minutes tayo? Naka 30 minutes na kami, no? Naka 30 minutes na kami. So, konti na lang pa. Mga 30 minutes and 1 week to. So, doon na kami sa second part. D. Okay, dito tayo sa sa third line. Yun. So, nabuo na ni Papa yung tatlong line. Una is and then third line is no. So, yung kailangan yun, ipagdugtong, yun ang challenge sa kanya ngayon is pagdugtungin niya yung tatlong line na yun. So, ang nakukuha lang niya is yung per phrase, no? Per phrase. Pero pag kinakabit-kabit na namin, nalilito pa siya. So, normal talaga yun kasi nga masyadong maraming nangyayari. No? Nag-iisip ka ng nota, nag-iisip ka ng ihip, ng fingering, and then ng blowing. So, normal talaga na magkagulo-gulo. So, eventually, sa kapapractice mo, malalaman na ng daliri mo kung saan siya pupunta. You know, na talagang normal talaga na magkakalito-lito kayo. Especially sa kanya, wala pa isang oras siya nag-ihip ng saxophone. So, ayan.
So, bukas, magpa-practice ulit si Papa. Tingnan natin kung makuha niya yung part na yun, no? Tarararan, dararan, tarararan. So, abangan nyo sa part 2. And doon sa mga gustong mag-aral ng saxophone. So, walang Limit, edad, no? age limit. Walang age limit ang mag-aral ng instrumento. No, kung talagang gusto nyo, pwede kayo mag-aaral ng saxophone. And mura na ngayon ang mga saxophone, hindi na katulad nung araw. Madali na siya, marami na available na beginner saxophone, and also yung mga accessories like reed, mouthpiece, madali na rin siya makukuha yung mga good quality. At hindi na rin kayo mahihirapan na mag-aral kasi dapat maganda yung reed nyo saka yung mouthpiece. Alright, so hanggang dito na lang. So si Papa magpa-practice pa. Pag hindi pwedeng matulog to hanggat hindi niya nakukuha yung yung lovely tender niya. Alright guys, hanggang sa muli. I hope may natutunan kayong aral and also sana ma-inspire kayo, no? Kahit 'di ba kahit pa paano natugtog niya kayo na-recognize na melody. Ano to? Zero knowledge to pro. Yes, magiging pro daw siya. Mga 80 years old na siya. Okay, bye guys. Thank you. Thank you for watching.